A day in my life as a full-time mom, one newborn, and two toddlers. Dahil nga hindi makahinga si Bibi sa kanyang sipon, kinat ko nga yung aspirator na in-order ko sa TikTok shop na parang sipsipin yung kanyang sipon. Napakalikot ka ni Bibi, hindi ko masyado ma-shoot yung aspirator sa nose niya. Gagawa tayo ng paraan, mami, para naman makuha yung kanyang sipon at para naman mabawasan at makahinga na siya ng maayos at makatulog na mahimbing. Dumating nga si Mr. Tinatanong kung may nakuha bang sipon kay Bibi. Ayun nga, mami, nagawa natin ng paraan kahit papaano nakakuha naman tayo ng sipon ni Bibi. At pagkatapos ka ni Bibi, dinapa ko nga muna siya sa breastfeed pillow niya. Sa wakas, mami, dumating na din yung orders ko. Letterboard nga pala ito at pinagbukas ko na din si Ate Laika. Na-excite nga siyang mag-open, mami, akala niya kasi sa kanya. Gagamitin ko nga pala ito sa photoshoot ni Bibi. Dahil nga, ngayong araw, 3 months na si Bibi, mami. Napakabilis ka ng araw, parang kailan lang nung pinanganak ko siya. At ito nga, si Ate Laika may pakanta pa. Habang pumapalakpak nga siya, sabi niya, "Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kisha." Napapasabay at napapaindak nga din pati yung ulo ko, mami. Kinugunting ko na nga yung mga letters, mami, kasi nga, a-assemble na nga natin. Ang gusto nga ni Ate Laika, help niya daw ako sa pag-assemble ng mga letter. Sabi ko nga ako na lang at laruin niya na lang si Bibi, para naman hindi umiyak. Ang gusto ko si Bibi yung maingay at yung kinakausap siya. Nalilibang kasi siya, mami. At sabi ka ni Ate Laika, tutor daw siya ni Bibi at tuturuan niya daw na magbasa. Akala mo naman nakakaintindi na si Bibi. Anyways, mami, natapos din yung pag-assemble natin sa letterboard. At yung papasuot ko nga palang damit kay Bibi, kay Ate Piana nga pala yun. Pinasuot ko nga pala yung kay Ate Piana nung nag-4 months siya, mami. Sabi ko nga, total, kasya naman to kay Bibi, ito na lang ipapasuot ko sa kanya. Noong nakipag-birthday nga pala si Ate Laika, Ate Piana, may nauwi nga pala silang lutpad. Lalagyan ng mga candy. Kinuha ko nga pala yung karton at ginupit ko na lang, mami. Sabi ko nga pwede ko tumagamit sa photoshoot ni Bibi. Dahil nga tinatapad na ako tumayo, mami. Si Ate Laika na lang nga pinagkuha ko ng cotton bud at wipes. Bibihisan na nga natin si Bibi. Dito ko nga pala sa sala pipicturean si Bibi, mami. At piniprepare ko na pala yung gagamitin namin sa photoshoot ni Bibi. At habang ang pinipicturean ko si Bibi, naku Mima, siguro na-experience nyo na to. Dahil nga sa likod ko may nag-aasaran ng mag-ama. Naku, dito pa talaga maglalaro sa likuran ko. Alam naman nila na busy ako, yan tuloy. Hindi tuloy ako makapag-focus na mabuti. Hay, naku naman. Hindi na din ako makakuha ng timing kay Bibi. At ito na nga yung sinasabi ko, mami, umiiyak na si Baby, anong gagawin ko? At ito pa nga si Mr. Binabisit pa talaga ako. Naku, nakaisang pictures pa lang ako kay Baby. Ay, mga Mima, suho na ako. Ang hirap para maging photographer kay Baby. Hay, mami, kahit may hindi pa kami tapos, pinisan ko na nga si Bibi dahil init na siya sa kanyang suot at pinadede ako na din. Anyways, mami, lumabas nga pala kami ng kwarto ni Bibi. At eto ang dalawa ang bumuwad sa akin. At hindi pa nga magkasundo ang dalawang magkapatid, nag-aaway pa nga sa mga laruan. Mabuti na lang yung ate mapagbigay at nauunawaan niya. Kapag na 3 p.m. na mami, lumalabas nga kami ng kwarto ni Bibi. May sinusubaybayan nga pala ako na palabas sa TV.
Abot kamay na pangarap mami na hanggang ngayon di pa natatapos. Always ko nga inaabangan yon. Fast forward mami, tapos na din pala ako maglinis ng kwarto at hindi ko na din pala nabidyohan mami. Tapos na nga pala kumain si Ate Laika. At sabi ko nga sa kanya, pag natapos na siya kumain, mag-toothbrush na din siya at pumasok na dito sa kwarto at ihilamusan ko nga. Hanggang dito na lang mami. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!